Hello mga idol, welcome back sa aking channel. Magandang araw sa inyong lahat at sana ay nasa mabuti kayong kalagayan ngayon. Salamat sa inyong patuloy na suporta at sa pagbisita ulit sa aking channel. Sa isang madilim na bahagi ng kanyang alaala ay muling nagbalik ang isang mapait na nakaraan kung saan walang awang pinagtutulungan ang ating bida ng tatlong hangal sa loob ng isang tahimik at tagong bodega. Bakas ang matinding pang-aalipusta sa mukha ng hangal na may kulay kahel na buhok habang galit na sumisigaw at tinatawag na isang maruming parasito ang ating bida dahil sa patuloy nitong pagmamatigas sa kanilang harapan. Sa susunod na sandali ay marahas na inutos ng kalaban na bugbugin siya hanggang sa malapit na itong mamatay, at agad na umulan ang sunod-sunod na mabibigat na suntok at sipa. Walang kalaban-laban ang ating bida sa mga oras na iyon habang mahigpit na nakahawak sa kanyang ulo at tahimik na tinitiis ang bawat mapanirang atake na bumabaon sa kanyang katawan. Sa gitna ng walang awang pambubugbog ay biglang umalangaw ang isang nanginginig na boses na nag-uutos sa mga kalaban na tumigil. Nang lumingon ang mga ito ay tumambad si Sion na mahigpit na nakahawak sa isang bakal na tubo habang pautol-utol at buong tapang na sinisigawan ang mga lalaki na pakawalan ang kanyang kuya. Sa halip na matakot ay isang mapanukso at nakakakilabot na reaksyon lamang ang ipinakita ng hangal na may kulay kahel na buhok. Mapangasar nitong tinawag na maliit na parasito si Sion habang natatawang pinagmamasdan ang desperadong pagtatangka nitong iligtas ang ating bida. Nang makita ng ating bida na dahan-daang naglalakad ang mga kalaban palapit kay Sion ay agad na binalot ng matinding takot at desperasyon ang kanyang buong pagkatao. Kahit duguan at lupaypay na salapag ay pilit na inabot ng ating bida ang kanyang kamay habang buong lakas at galit na sumisigaw na huwag silang lalapit kay Sion. Puno ng galit at desperasyon na isinigaw ng ating bida na mayroon silang usapan na kailanman ay hindi nito dadapuan ng kahit isang daliri si Sion, ngunit isang nakakakilabot at walang awang ngisi lamang ang isinukli ng hangal bago walang pakialam na inamin na sisirain na niya ang kanilang napagkasundoan. Sa mga sandaling iyon ay tuluyan ng nilamon ng kabaliwan ng kalaban habang humahalaklak ng malakas at buong yabang na idineklarang tuturuan niya ng matinding leksyon ang kanyang maliit na pinsan. Idinagdag pa ng hangal na kasalanan mismo ni Sion ang biglaang paglabas nito upang literal na magmakaawang mabugbog sa kanyang harapan. Habang walang awang dinodeganan ng isang dambuhalang hangal ang ating bida ay pilit nitong inabot ang isang matigas na bato mula sa maruming lapag. Sa isang mabilis at desperadong galaw ay buong lakas na inihampas ng ating bida ang bato ng diretso sa mismong mukha ng kalaban na nakapatong sa kanya. Marahas na nawasak ang bato sa tindi ng impact dahilan upang mapangiwi sa sobrang sakit ang lalaki at tuluyang mabitawan ang kanyang hawak. Gamit ang pagkakataong iyon ay malakas na itinulak ng ating bida palayo ang walang panimbang na katawan ng kalaban bago mabilis na nakatayo upang ihanda ang kanyang sarili. Bakas naman ang matinding gulat sa mukha ng hangal na may kulay kahel na buhok at ng isa pa nitong kasama ng masaksihan ang biglaang pagbawi ng taong inakala nilang tuluyan na nilang nadurog. Binalot ng matinding puot ang buong pagkatao ng ating bida habang mahigpit na nakahawak sa isa pang piraso ng bato at nanggigigil na sumisigaw sa kanyang mga kalaban. Sa isang mabilis at walang pag-aalinlangang galaw ay malakas niyang ibinato ang hawak niya diretso sa isa pang hangal dahilan upang tumilapon ito at tuluyang mawala sa kanyang landas, tuluyan ng sumabog ang naipong galit ng ating bida habang nanlilisik ang kanyang mga mata at buong tapang na isinigaw kung paano nila naglakas loob na idamay si Sion sa kanilang gulo. Dahil sa nakapangangilabot na bilis at nakamamatay na presensya na ipinakita ng ating bida ay agad na pinagpawisan sa matinding gulat at takot ang hangal na may kulay kahel na buhok habang napatitig na lamang sa papalapit na panganib. Tuluyan nang nagdilim ang paningin ng ating bida habang isinisigaw ang ginawang pagsira ng kalaban sa kanilang usapan kasabay ng isang marahas na pagtalon sa ere. Walang anumang pag-aalinlangan niyang inihampas ang matigas na bato diretso sa mukha ng hangal na may kulay kahel na buhok. Sa tindi ng natanggap na puwersa ay dagwang tumilapon ang lalaki palayo habang humihiyaw sa sobrang sakit bago malakas na bumagsak sa lapag. Habang umaagos ang masaganang dugo sa mukha ng kalaban ay desperado nitong tinawag na baliw at tuluyan ng nawalan ng katinuan ang ating bida. Sa kabilang banda ay mabilis na pamwesto ang ating bida sa mismong harapan ni Sion upang magsilbing matibay na harang habang mabigat ang paghingang nakatitig sa bumagsak na kaaway. Mula sa mapait na alaala ng nakaraan ay malumanay na pinayapan ng ating bida si Sion at sinabihang huwag na itong matakot. Ang tagpong iyon ay dahan-daang nag-cross patungo sa kasalukuyan kung saan matikas na siyang nakatayo bilang isang matibay na harang para sa kanyang kapatid habang kalmadong inuutos na manatili lamang ito sa kanyang likuran.
Sa oras na ito ay wala ng bakas ng kahinaan sa ating bida habang seryosong nakaharap sa mga kalaban, at sa ilalim ng nag-aalalang tingin ni Sion na yakap ang walang malay na si Leo ay buong tapang niyang idineklarang mabilis lamang niyang lilinisin ang kalat na nasa kanilang harapan. Walang pag-aalinlangang sumugod ang tatlong kalaban patungo sa kinaroroonan ng ating bida habang naglalabas ng kani-kanilang mapanganib na enerhiya. Habang pinagmamasdan ang nakakakilabot na eksenang ito ay hindi naiwasan ni Sion na mabalot ng matinding kaba at pag-aalala. Buong takot siyang napaisip kung paano makakayanan ng kanyang kuya na talunin ng mag-isa ang tatlong walang awang-awa Kenner na ito. Sa parehong sandali ay mabilis na nakalapit ang hangal na nakasuot ng hood habang pumuputok ang malakas na gintong kidlat sa kanyang buong braso. Nanlilisik ang mga mata ng kalaban at nanggigigil na isinigaw na tumigil na sa pagmamayabang ang ating bida bago buong lakas na ibinato ang isang mabigat na suntok, ngunit sa kabila ng dambuhalang atake na papalapit sa kanyang mukha ay nanatiling kalmado at matikas na nakatayo ang ating bida na parang walang anumang banta sa kanyang harapan. Bago pa man tumama ang dambuhalang suntok ng kalaban ay isang mabilis at nakapipinsalang ganting atake ang casual na pinakawala ng ating bida. Marahas na sumabog ang dugo mula sa mukha ng nakasuot ng hood na hangal habang walang kalaban-lab ang tumilapon ang katawan nito palayo kasabay ng paghampas ng isang matinding puwersa sa lapag. Halos hindi makahinga si Sion sa tindi ng pagkagulat ng masaksihan ang hindi inaasahang lakas na ipinakita ng kanyang kuya sa isang iglap. Ngunit hindi pa man tuluyang bumabagsak ang unang kalaban ay mabilis nang umabant ang isa pang hangal, buong lakas na tumalon sa ere ang lalaking nakasombrero habang mahigpit na hawak ang isang matalim na asul na dagger at walang pag-aalinlangang bumulusok pababa upang subukang saksakin ang ating bida. Sa isang iglap ay buong talim na nasapo ng ating bida ang palso ng hangal na may hawak na asul na dagger bago pa man ito tuluyang makatama. Hindi nag-aksaya ng panahon ang ating bida at sa isang mabilis at malupit na sipa ay tinamaan niya ng buong lakas ang mukha ng kalaban. Ang bagsik ng atake ay naging dahilan upang dagwang tumalsik ang hangal at marahas na bumagsak sa tabi ng mga basurahan sa eskinita. Wala nang natirang lakas ang kalaban matapos ang nakakayanig na impact, habang ang ating bida ay nanatiling nakatayo ng may dalang banta para sa sinumang susubok pang lumapit. Hindi pa man tuluyang nakakabawi ang paligid mula sa pagbagsak ng pangalawang kalaban ay isang makapal at matinik na berdeng baging ang mabilis na humagupit patungo sa ating bida. Napakabilis at puno ng nakamamatay na intensyon ng atake ngunit kalmado lamang na inilihis ng ating bida ang kanyang ulo dahilan upang sa pader sa kanyang likuran bumaon at magwasak ang mapanganib na galame. Dahil sa pagkakasayang ng kanyang atake ay lalong sumabog sa galit ang hangal na may puting buhok habang nanggigigil na isinigaw na isa lamang hamak at sipyuning estudyante ang ating bida. Walang awang nagwala ang hangal na may puting buhok habang sunod-sunod na nagpakawala ng mga makapal at matinik na berdeng baging patungo sa kinaroroonan ng ating bida. Nanggigigil nitong isinigaw na bubutasan niya ng tuluyan ang katawan ng kanyang kaharap. Ngunit sa halip na mangamba ay lalo lamang tumulim ang tingin ng ating bida habang nanlilisik ang kanyang matatalim na pulang mga mata. Sa isang mabilis at kalkuladong galaw ay walang kahirap-hirap niyang iniwasan ang bawat nakamamatay na hagupit ng mga galami na bumabaon lamang sa lapag. Patuloy na sumugod ang ating bida palapit sa hangal at sa bawat pag-iwas niya ay ramdam ang nakakakilabot na presensya na nagpapahiwatig na walang sinuman ang makakapigil sa kanyang pag-abante. Sa isang mabilis at maliksing pagtalon ay walang kahirap-hirap na nakaiwas ang ating bida sa lahat ng makapal at matinik na berdeng baging na sumubok pumulupot sa kanya. Agad na pinagpawisan at nanlaki ang mga mata ng hangal na may puting buhok sa tindi ng pagkabigla bago pasigaw na inaming imposible ang kanyang nasasaksihan. Tuluyan ng binalot ng kaba ang kalaban dahil hindi nito lubos maunawaan kung anong klaseng pambihirang galaw ang ginagamit ng kanyang kaharap upang madaling matakasan ang kanyang atake. Samantala ay napamulat naman ng malaki si Sion habang buong mangha na pinagmamasdan ang nangyayari sa laban, at sa mga sandaling iyon ay unti-unti niyang naalala ang isang mahalagang bagay na halos makalimutan na niya patungkol sa pagkuha ng kanyang kuya sa unang pwesto. Kasabay ng mga alaalang tumatakbo sa isipan ni Sion ay ang walang pag-aalinlangang pagpapakawala ng ating bida ng isang napakalakas at mabilis na suntok diretsyo sa mukha ng hangal na may puting buhok. Dahil sa tindi ng natanggap na puwersa ay marahas na nabasag ang mga ngipin ng kalaban habang sumabog ang dugo mula sa bibig nito. Walang kalaban-lab ang tumilapon ng malayo ang dagwang katawan ng lalaki matapos saluhin ang buong bigat ng atake,
habang pinagmamasdan ang kahangahangang tagpong iyon ay buong pagmamalaking napatunayan sa isipan ni Sion ang katotohanang ang kanyang kuya ang naging ganap na kampyon sa Awakener University Entrance Exam, at ang ating bida ay isang napakalakas na Awakener na hindi kailanman dapat maliitin. Sa tindi ng natanggap na puwersa ay marahas na bumulusok at bumangga sa matigas na pader ang hangal na may puting buhok dahilan upang tuluyan itong bumagsak at mawala ng malay. Sa paghupo ng makapal na alikabok at tensyon sa eskinita ay unti-unting tumambad ang nakakapanindig balahibong resulta ng maikling labanan. Nakahandusay at naliligo sa sarili nilang dugo ang hangal na nakasuot ng hood at ang hangal na nakasombrero sa magkabilang sulok ng kalsada habang parehong wala ng kahit anong bakas ng lakas. Mula sa likuran ay kalmado at matikas na naglakad ang ating bida palapit sa mga duguan at lupaypay na katawan ng kanyang mga kalaban na malinaw na nagpapatunay kung gaano kadali para sa kanya ang durugan ang tatlong mayayabang na Awakener. Matapos ang mabilis at walang hirap na labanan ay kalmadong nilingon ng ating bida ang kanyang kapatid. Malumanay niyang inutusan si Sion na kunin si Leo at dumiretso na agad sa kanilang bahay dahil susunod na rin siya pagkatapos niyang ibigay ang mga nakahandusay na kalaban sa mga bantay ng syudad. Bakas pa rin ang matinding gulat sa malalaking mata ni Sion dahil sa hindi kapani-pani walang lakas na nasaksihan nito mula sa kanyang kuyang ngunit mabilis siyang tumango at pautol-utol na sumang-ayon habang mahigpit na yakap ang walang malay na pusa. Samantala sa ilalim ng liwanag ng buwan ay dahan-daang nagkamalay ang dagwang hangal na may puting buhok sa loob ng isang tahimik at madilim na silid. Mahina itong dumaing dahil sa matinding sakit mula sa wasak nitong mukha bago pilit na idinilat ang kanyang mabibigat na mata, ngunit isang nakakapanindig balahibong senaryo ang agad na bumungad sa kanyang paningin, dahil paggising niya ay napagtanto niyang mahigpit na silang nakagapos ng kanyang dalawang kasamahan sa isang malaking haligi. Bakas ang matinding gulat at kaba sa mukha ng kalaban nang makita ang ating bida na matikas at malamig na nakatayo sa kanilang harapan upang salubungin ang kanyang paggising. Punong-puno ng kaba at pagkalito ang hangal na may puting buhok habang pasiga na tinatanong kung nasaan sila at kung bakit sila dinala ng ating bida sa lugar na iyon. Sa tabi naman niya ay patuloy sa pagdaing ang isa pang hangal dahil sa matinding sakit ng ulo nito na tila ba mabibiyak na sa dalawa. Kalmado lamang na tinitigan ng ating bida ang mga nakagapos na kalaban gamit ang kanyang matatalim na pulang mga mata. Walang paligoy-ligoy niyang ibinunyag na alam niyang nagmula ang mga ito sa Black Mountain Gang. At dahil kumikilos lamang ang grupong iyon kapag may sangkot na pera ay malamig siyang nag-utos na iluwanan nila kung sino ang malaking tao na nagpopondo sa kanilang pananalaki. Sa kabila ng kanilang kalunos-lunos na kalagayan ay nagawa pa ring umisi ng dagwang hangal na may puting buhok. Mapang-asar nitong ibinalik ang tanong kung bakit niya ilalaglag ang kanyang mga kliyente gayong alam naman pala ng ating bida na pera lamang ang habol nila. Sabay dagdag na hinding-hindi na siya makakaligtas sa lansangan kung gagawin niya ang ipinag-uutos nito. Matapos marinig ang pagmamatigas ng kalaban ay bahagyang nagbago ang timpla ng ating bida bago malamig na sinabing tila ba talagang tumatanggi itong magsalita ng kusa. Kasabay ng mga salitang iyon ay unti-unting lumabas ang isang madilim at nakakakilabot na aura na pumulibot sa kanyang katawan habang nanlilisik ang kanyang kulay rosas na mata. Sa eksaktong sandaling iyon ay isang system window ang lumitaw sa kanyang harapan na naglalaman ng mensaheng naglolod na ang proseso ng kanyang switching class. Hindi kalaunan ay nagpakita ng panibagong mensahe ang sistema na nagsasabing finish na ang class switch ng ating bida na ngayon ay nasa level 25 na. Mula sa makapal na usok ng madilim at purpurang enerhiya ay matikas siyang naglakad palabas habang balot ng isang malawak na kapa at may hawak na kakaibang sandata. Idineklara ng system window na ang kanyang bagong class ay tinatawag na Flora Mage na nagtataglay ng matataas na stats at mga mapanganib na skill tulad ng Requiem Enigma, Sonic Howl, at Spirit Gathering Barrier, na malinaw na magagamit niya upang tuluyang pilitin ang mga hangal na sabihin ang lahat ng nakatago nilang lihim.